Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagkatalikod ni Francis kay Aya ay agad na sumamang mukha nito. Rinig na rinig niyang usapan ng babae at ng lalaking inutusan nito. Ibig sabihin kaya nandun si Alicia sa auction ng gabing yon dahil kay Aya? Si Aya na pinalit niya kay Alicia dahil buong akala niya'y mahal niya ito, ngunit hindi. Ang mahal niya kay Aya ay ang pera nito, lalo ng pamilya niya. Kaya nga sa ilang taon na nilang pagsasama, hindi lang si Aya ang babae niya. Hindi niya alam kung aware si Aya dito o hindi. Basta hindi niya kayang manatili kay Aya. Kung hindi niya lang sana iniwan si Alicia noon, baka masaya na sila ngayon at may anak. Sadyang nagpadala lang siya sa tukso na si Aya, mismo ang may kagagawan. Ngayon na maaari niyang makuha muli si Alicia, ay gagawin niya lahat at hindi niya hayaang si Aya na sirain ang relasyon nila. Dahil iinom sila ni Aya ngayon ay nakaisip kaagad ng plano si Francis. Alam niya na sisiguraduhin ni Aya na mawawala si Alicia dahil noon pa man ay malaki ng selos dito sa babae. Sino nga bang hindi dahil ito ang unang babae na minahal niya. Nagsisisi si Francis na nagpauto siya sa babaeng masama ang ugali. Not unlike Alicia, perfect wife ito, marunong magluto, gawaing bahay, maalaga, mabait, maasikaso tigit sa lahat matalino. Malaki nga ang tulong nito sa kanya upang lumago ang kumpanya niya. Sa kanya siya lagi nagpapakonsulta noon, kung may babalik niya lang siya ng panahon. Ilang minutong nagsimula silang uminom ay bumagsak na si Aya. Anong ginawa niya? Naglagay ng pampatulog sa inumin nito, dali-dali niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng tauhan niya. Ikaw ang magiging mata ko. Trace mo. Hindi dapat matuloy ang plano ni Aya kay Alicia. Napakunot ang noon ng tauhan niya sa narinig. Alicia, yung ex mo na mahal mo pa? Yes, the witch is trying to get rid of Alicia. We have to do something. Noted, akong bahala. Here, some water. Nagpasalamat si Alicia kay Maximus sa tubig na ibinigay nito. Kanina pa sila paikot-ikot sa Sly Ranch at pasakay-sakay sa mga rides. Mabuti na lang at nakapagbayad na siya online ng ride all you can, kaya pabalik-balik sila sa bump car. Tuwang-tuwa din kasi ang mga bata sa pagbubungguan ng mga sasakyan. Meron pang mga mascot na nandoon, kaya manghang-manghang dalawa. Hindi lang naman ang mga batang nag-e-enjoy, kundi matatanda din. Ang pinakang napagod sila ay doon sa rides na pinapadyakang paikot-ikot sa mahimpapawid. Parang roller coaster pero kaibahan papadyakan nyo para umandar kayo. 2 person per ride lang kaya ang kasama ni Alicia ay si Buboy while si Maximus ay si Sanya. Magpahinga ka na muna dito, ako na munang sasama sa kanila. Gusto nang sumakay sa mini Vikings. Sige salamat Maximus, yun lang ang sinabi niya habang nakangiti at sinamahan nito. Ang dalawang batang kasama si Gian. Ang mga kaibigan at magulang naman niya ay pumasok sa isang stall na hindi niya alam kung anong meron doon. Masakit ng paa niya kaya hinayaan niya na munang mga to. Ang hindi alam ni Alicia ng panahon na yon ay nag-aabang ng pagkakataon sila mahanin na kunin ng babae. Nagpaalam si Alicia kay Maximus dahil nasa rights pang anak, medyo malayong CR sa part nila. Kaya hindi siya tanaw nila Maximus at Gian. Hindi pa nga niya nakitang banyo dahil tago ito't mabuti ay naituro sa kanya. Malinis naman doon as in sobrang linis kaya makakapagbanyo siya ng maayos. Minsan kasi kapag public toilet, hindi siya gumagamit sa dumi at hindi nililinis. Samantalang sa labas naman ay nakaabang ng tauhan ni Manny. Merong kumalabit sa kanila at laking gulat ng dalawa na sinuntok sila sa mukha na kinabagsak nito. Atakihin sana ni Francis ng isa pang lalaki na mapigilan niya ito at agad na pinatulog. Agad niyang hinila ang dalawang lalaki papunta sa likod ng CR. Saktong lumabas na si Alicia. Parang may narinig akong suntok. Napailing si Alicia sa sinabi niya at bumalik sa kinilalagyan nila Maximus. Habang si Francis naman ay iniwan lang ang dalawa doon. Boss, may kumakalaban sa atin, sabi ng tauhan ni Manny habang nakatayo silang dalawa sa tulog na tauhan niya. Meron nga. Ang tanong sino? Akong bahala, boss. Tuloy niyo lang yung planong babantayan ko. Tumango si Manny sa sinabi ng kanang kamay niya at umalis na doon. Makukuha ka rin namin, Alicia. Maximus. Kanina ko pa napapansin na may sumusunod sa atin. Bulong ni Gian kay Maximus na kausap ang mga bata. Aware si Maximus sa nangyari. Hindi niya na sinasabi dito dahil focus siya sa pagbabantay sa mga to. Lalo na kay Alicia. Alam naman niya na si Alicia ang nasa panganibang buhay sa kanilang lahat.
Hindi niya ito inaalisan ng tingin kanina pa. Tumayo si Maximus at pinulungan din ito ng palihim. Magbantay ka. Ipatawag mo rin ang tauhan natin at siguradong marami sila. Tumango si Gian sa sinabi ni Maximus. Pumunta na muna to sa isang tabi para doon magsagawa ng tawag. Habang tuwang-tuwang pamilya ni Alicia sa kanilang bakasyon, ang hindi nila alam ay nasa panganib din ang buhay nito. Nang mag-CR nga si Lorraine at Doktora Vera Lynn, ay nakarinig sila na nag-uusap at nagbanggit ng pangalang Alicia. Inakala nila na ibang Alicia yon, kaya hindi na lamang nila pinansin. Ang hindi nila alam ay na-take down na ito ni Francis na kanina pa rin nakasunod sa kanila. Hindi ba nauubos yung tauhan nun? Inis na sabi ni Francis dahil nakakaanim na ata siya ng pabagsak ng tauhan ni Manny. Ang hindi alam ni Francis ay mayroong ng lalaking mga mata sa nakitang ginawa niya sa kasamahan nito. Boss, kilala ko na kung sino siya. Humahango sa dumating ang kanang kamay ni Manny nang malaman ko sinong sumasabotahe sa kanila. Sino? Si Sir Francis, yung bibili sana kay Alicia. Napakunot ang noon ni Manny dahil doon. Kung gano'n natagpuan pala ng lalaki si Alicia at inaalagaan ito. Sa bagay, handa nga itong maglabas ng malaking halaga, kaya alam niyang hindi sila nito titigilan. Biglang nakaisip na magandang idea si Manny at napangisi. Maiwan ko na muna kayo dito. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ng tauhan niya at tuluyan ng umalis. Pinakiramdaman niya ang paligid at nagpunta sa hindi mataong lugar. Alam niya na maaring nandun si Francis, habang nakatanaw kay Alicia at hindi naman siya nagkamali. Nakita niya ito na nakatago sa likod ng puno. Hindi ko akalain na ganyan kakabaliw kay Alicia. Gulat na palingon si Francis kay Manny at agad rin namang inalis ang pagkagulat at tumayo ng maayos. Inayos pa niyang kanyang suot at taas noong hinarap ang lalaki. Wanna fight me? Matapang na tanong ni Francis. Hindi ako na dito para makipag-away. Nandito ako para gumawa ng deal sa'yo. Napataas ang kilay ni Francis dahil doon. Hindi ba iniingatan mo si Alicia? Kukunin namin siya at ibibigay sa'yo. Are you serious? Alam ko nagtatrabaho ka sa girlfriend ko na si Aya. Natigilan si Manny sa narinig. Hindi niya akalain nakarelasyon pala nitong among babae. Kung ganun, bakit ito ginagawa yon? Para bakit hindi ng buhay ni Alicia? Para kay Aya? Kita ni Francis ang pagtataka sa mukha ni Manny kung kaya nagsalita siya. Ex ko si Alicia at mahal ko pa rin siya. Si Aya, wala akong pakialam doon. Nagtagpi-tagpi ni Manny ang ibig sabihin ni Francis. Kung ganun, hindi siya mahirapan sa deal na yon. Tuloy ang auction. Sa'yo si Alicia, bayaran mo kami. Gusot namin na nawala siya. Aayusin namin ang gusot na yon. Nakipagtitigan si Francis kay Manny at hindi nagsalita. Kita niyang kahayukan ng lalaki sa pera. Mukhang sa ganung paraan na paikot ni Aya ang lalaki. Kung ganun, kinuha na rin nila si Alicia noon. Siguradong hindi sila palalampasin ni Maximus. At kung may gusto man siyang kalaban, sa huli si Maximus yon. Ngumisi siya kay Manny at umatras. No thanks. Ayokong kalabanin pa si Maximus sa ngayon, kaya good luck sa inyo. Pagkasabi ni Francis noon, ay iniwan niya na doon si Manny at nagtataka hanggang sa mainis. Halata namang iniinis siya ng lalaki ng asar na tila, hindi kila kayang gawin ng trabaho ng maayos. Makikita mo. Matatalo ko yung si Maximus. Nagpatuloy ang kanilang plano hanggang umabot na ng gabi. Nasa picnic grove sila ngayon kung saan may magaganap doon na fireworks display. Ang plano nila ay kunin si Alicia ng oras na yon. Ang lahat ay nakahanda na hanggang sa dumating ang information tungkol kay Maximus. Nanginginig ang kamay na nabitawan ng papel na hawak ng malaman kung sino si Maximus at anong organization ang kinabibilangan nito. Kung ganun, kaya na wash out ang organization niya dahil sa lalaki. Dahil may malakas na kapit si Alicia. Boss, paano yan? Tanong ng mga tauhan nito. Tuloy tayo. Hindi tayo dapat sumuko dahil nandito na tayo. Kahit natatakot ay walang nagawang mga to kung hindi ang sumunod sa kanilang amo. Nagkanya-kanyang pwesto sila para sa gagawin. At hindi nila alam ay naunahan na sila ng tauhan ni Maximus at lahat ay nakapalibot na sa kanila. Lahat ng nasa likuran nila Alicia kung nasan sila ngayon ay pulos tauhan ni Maximus. Mga nagpapanggap na sibilyano, sila ngunit ang agenda ay protektahan ng pamilya nila Alicia. Are you excited, kids? Ngiting tanong ni Alicia kay Sanya at Buboy. Yes, Mommy. So excited. Ako din, Ate Alicia. Unang beses ko po makakita ng fireworks. Hindi lang mga batang excited kundi maging matatanda. Kanina pa nakabukas ang cellphone at nag-aabang ng oras.
hanggang sa may mag-countdown na silang lahat. Marami ang tao at kanya-kanyang latag ng panapin sa damuhan at nakaupo doon kung kaya mas masarap manood ng fireworks. 3, 2, 1 bilang nila at nagsimula ng fireworks kasabay nun ng pag-kills ng mga tauhan ni Manny upang kunin si Alicia. Ngunit napigilan to kaagad ng tauhan ni Maximus. Kitang-kita ni Maximus ang pagpigil ng mga tauhan niya sa tauhan ni Manny kaya napangisi siya. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang biglang pag-upo ni Sanya at Buboy sa sahig at umiiyak. What happened? Gulat na tanong ni Naomi sa kanila. Doon naalala ni Maximus ang sinabi ng doktor kay Sanya. They have traumas. Nagkasabay na sabi ni Doktora Veralyn at Maximus. Alam agad ni Doktora Veralyn ang kalagayan ng dalawang bata dahil sa pagkakahawak ng mga to sa kanilang magkabilang tenga at nanginginig sa takot. Yun ang senyalis na mayroong traumatic event ang nangyari sa mga bata. Dali-dali namang binuhat ni Maximus si Gian ang dalawang bata upang umalis doon. Hindi na rin nila natapos ang fireworks at pinagtitinginan na rin sila ng mga tao. Mabuti na lang at wala nang antauhan ni Manny at naligpit ng bago pa sila pagkaguluhan. Agad na liataw dinala sa hotel at sa biyahe nila ay umiiyak pa rin ang dalawa at ayaw magpaawat. Sinabihan sila Dr. Veralyn na hayaan ng dalawa dahil the more na lalapitan nila ay magwawalang mga to hanggang sa makarating sila at makatulong naman ng kumalma. Noon kinuha ko si Sanya at natakot din siya sa akin. Pina-check ko siya sa friend kong psychiatric at doon ko nalaman na meron siyang traumang magpapahanggang ngayon ay hindi nahihil. Napasinghap ang mga to sa kinuwento ni Maximus. Matapos nilang magtipon sa sala, maaari ang nangyari nung nawala si Naomi ang dahilan. That was a traumatic event for a 3-year-old babies. Lalo na't may mga baril ang mga ito. While kay Buboy sigurado ang dahilan ay ang pagkaulila niya. Wala namang nakakaalam ng kwento ni Buboy. Bakit kailangan sa anak ko pa mangyari to? Biglang umiyak si Alicia dahil doon at nilapitan siya ni Maximus at hinagod ang likuran nito. Alicia, kailangan may pagamot ang mga bata sa lalong madaling panahon. Napatingin si Alicia kay Dr. Veralyn sa sinabi nito. Oo, ipapagamot natin sila. Okay lang ba kung umuwi na tayo? Oo naman anak. Sabi ng papa niya at lumapit dito. Walang mas mahalaga sa amin kung hindi ang kaligtasan ng dalawang bata. Tamang papa mo Alicia, pwede pa naman tayong magbakasyon sa susunod. Pahabol na sabi ng stepmother nito na ikinasang-ayon na nila, Naomi at Lorraine, dahil doon kinabukasan kaagad na silang lumuwas pa Maynila para masikasong pagpapagamot ni Buboy at Sanya. Ginusto ni Maximus sa si Oscar na lang sanang mag-check kay Sanya ngunit meron palang nirekomenda si Dr. Veralyn since nasa medical field ito. Dahil doon ay mag-isa si Buboy na pinakonfine nito kay Oscar. How is he? Tanong ni Maximus kay Oscar nang lumabas to sa silid ni Buboy. It's odd, he can't remember his childhood. Napataas ang kilay ni Maximus sa narinig. It's normal, kahit ako hindi ko maalala ang childhood ko. Hindi lahat, kahit part lang na may maalala ka, hindi ba? Sa kanya wala. Napatahimik si Maximus sa sinabi na yon. Tamang lalaki, nakakapagtaka na wala itong maalala kahit isa. Kung nawalan mo ito ng alaala, paano at bakit? Sino bang mga magulang ni Buboy? Hindi naman niya magagawa niya ng aksyon dahil wala silang kahit na anong ugnayan ng bata o ng magulang nito. Magsasagawa pa kami ng test. Ayaw mo kasing i-confine si Buboy sa klinik namin. Bukas na bukas pupunta kami dito. Tumango lamang si Maximus kay Oscar. Umalis na rin to matapos yun at pagsilip niya sa loob ng silid ni Buboy ay kita niyang nanonood ito ng TV. Lumapit siya sa bata at tumabi sa higaan nito. Buboy, natatakot ka ba kay Tito Oscar? Tanong niya dito. Tumingin sa kanyang bata at umiling. Hindi po. Mabait po siya at sabi niya sa akin tutulungan niya ako. Natahimik sandali si Maximus doon. Naawa siya sa bata. Ganong edad pa lang nito ay may pinagdaanan na siyang hindi maganda. Isama mo pa na kaya niya siya nagka-trauma dahil sa experience niya na hindi maganda. God knows kung anong hirap na naranasan nito. Mas lalo tuloy siyang naawa kay Buboy at mas lalong gustong mapabilis ang pag-ampon dito. At some point, nakikita niyang sarili sa bata. Walang alam sa mundo yet, ang dami nangyari na hindi niya maintindihan. Ayaw niyang ma-realize ni Buboy ni isa siyang burden sa buhay katulad ng naranasan niya. Napabuntong hininga na lamang siya at nagpaalam na kay Buboy. Nagpunta siya sa library kung saan nandun si Gia na nag-asikaso ng papeles niya. Alam niyang pagod din ito at walang pahinga, ngunit wala silang magagawa dahil yun ang kanilang responsibilidad. Ano daw ang balita sa lagay ni Buboy? Napaupo sa sofa na nandoon sa library si Maximus at sumandal. Sa sandalan pagkatapos ay pumikit.
Kailangan pa ng test. Kinuha ni Oscar na nag-amnesia si Buboy. Wala siyang maalala sa pagkabata niya. Amnesia? Hindi sumagot si Maximus dahil kahit siya hindi alam ang isasagot sa kaibigan, naintindihan naman kaagad ni Gian ang pagkatahimik ni Maximus. Siguro'y kailangan na lang nilang hintayin ang resulta. Magaling na psychologist si Oscar kaya may tiwala siya dito. Binuksan na lang niyang isang drawer doon at kinuwang papers na naihanda na niya. Tumayo siya mula sa kinupuan at lumapit kay Maximus na nakapikit. Eto, kunin mo. Siguradong magbabagong mood mo. Napadilat si Maximus at nakitang isang envelope. Kinuha niya yon at binuksan upang basahin. Nagulat siya na makita na nagkasulat doon ay tungkol sa adoption ni Buboy. Naayos ko ng papers niya. Kapag pinirmahan mo yan, ibibigay ko ulit sa kanila. Then, imo-monitor nila ikaw kung pasok ka na maging father ni Buboy. Katulad ng inasahan na walang malalim na iniisip ni Maximus at kaagad na kumuha ng ballpen para pirmahan ito. Napangiti naman si Gian habang pinapanood ang kaibigan. Halatang desidido to sa kagustuhang ampunin si Buboy. Dan, what's next? Next, sabay kuha ni Gian sa papers. Tawagan mong mommy at daddy mo, sabihin ang pag-ampon kay Buboy. Natahimik si Maximus. Hindi pa nga pala niya napapaalam sa mga to ang tungkol sa bata. Tama si Gian. Yun na nga ang panahon para malaman ng magulang ang tungkol kay Buboy. Nasa ibang bansa kasi ang mga to, kaya wala sa Pilipinas. Tumayo siya at nilabas ang phone upang tawagan ng magulang. Siguradong umaga pa lang sa kinalalagyan ng mga to. Nakaalis na sa Tagaytay sina Aya at Francis. Simula nang magising si Aya ay wala siyang maalala sa nangyari at kung paano siya nakatulog. Basta ang sabi ni Francis ay nalasing siya, which is nakakapanibago dahil hindi naman siya lasingin. Isama mo pa na hindi niya makontak si Manny. Ang inutusan niya tungkol kay Alicia. Wala naman siyang ibang balita kay Alicia kung buhay pa ba to o hindi na. Pero pinapanalangin niya na sana wala na ito. Kalalabas niya lang sa kanilang kumpanya nang merong humila sa kanya sa may parking lot papunta sa gilid. Who are you? Gulat na tanong niya habang nagpupumiglas. Manny! Ma'am, huwag kang maingay baka isipin nila kung anong ginagawa ko sa'yo. Dahil naaninag naman niya ang mukha ng lalaki, hindi na siya nagpumiglas at tumiwalay dito. Tumingin na muna silang pareho sa paligid bago tuluyan nagsalita si Aya sa lalaki. Bakit nawala ka? Hinahanap kita para sa update kay Alicia. Ano, patay na ba? Ayun na nga ma'am, buhay pa si Alicia. Hindi mo naman sinabi sa asawa niya pala si Maximus Alcantara. Isa siyang leader ng malakas na organisasyon. Wala kaming laban sa kanila. Natigilan si Aya sa narinig. Naguguluhan man siya at hindi maintindihan kung ano sinasabi ni Manny, ngunit paano nangyari yon? Sa bagay, mayaman ang mga Alcantara kaya hindi na dapat siya magtaka. Naalala niya si Alicia, asawa nito si Maximus Alcantara? Asawa ni Alicia ang isang Maximus Alcantara? Imposible. Yes, kita namin sa ginawang investigation. Mali ang investigation niyo dahil imposible yan. Napangiwi si Manny dahil sa ayaw maniwala ng babaeng kaharap. Kung wala lang siyang kailangan dito, hindi na sana niya ito kakausapin pa. Isa itong brat na mayamang babae. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ito na lang, bakit hindi mo sinabi na ex pala ni Francis ng BF mo si Alicia? Siyang nakabili kay Alicia sa auction. Dumating lang si Maximus at niligtas to. Dahil kay Francis, hindi namin nakuha si Alicia kaya pinigilan niyang plano namin. What? Kung gulat siya kanina sa mga narinig ay mas gulat siya ngayon. Paanong? Hindi na tuloy ang sasabihin niya ng maalalang nangyari. Nagising siya na walang maalala at kinabukasan ay umalis na sila sa Tagaytay. That day, ang araw na pagsagawa sana nila Manny sa plano niya. Ibig sabihin narinig nitong usapan nila ni Manny sa telepono. Ma'am, ayos ka lang? Biglang nanghina si Aya. Mabuti na lang at naalalayan siya ni Manny kung hindi babagsak siya. Alam ni Francis ang plano ko. Wala sa sariling sabi nito at agad na tumingin kay Manny at tinawakan ito sa magkabilang kwelyo. Huwag na huwag mong sasabihin kahit na kanino na akong dahilan kung bakit nawalang mga anak ni Alicia. Anak ni Alicia? Nagtatakang sabi ni Manny at doon ay bumalik sa isip niyang nangyari 6 years ago. Yun din ang unang beses na nakilala niya si Aya. Flashback. Gusto kong kunin yung 3 batang ito at kayo nang bahalang mag-dispatcha sa kanila. Unang beses nakita ni Manny kay Aya ay bata pa to. Kay edad ng anak niya sigurado siya. Ang kaibahan halatang spoiled si Aya at kayang-kaya nitong pumatay sa batang edad pa lamang nito. Inosenteng bata pang punteriya. Na siyang gustong gusto niya. Iba kasing anak niya, masyadong mabait at hindi humahawak ng baril.
Kaya nga pinabayaan na lang niya ito sa gusto niyang gawin. Ginawa nilang utos ni Aya, ngunit ang isang batang babae ay nawala. Ang akala nila nawala sa biyahe ngunit naiwan to sa village, which is hindi na sila makabalik pa dahil sa mga pulis. Habang ang dalawang bata ay binenta niyang isa at ang isa naman ay iniwan niya sa organization niya na walang iba ko hindi si Buboy. End of flashback. Naisip ni Manny na ang batang kasama nila Alicia ngayon na siyang nagwawala nung nagka-fireworks ay tunay na anak niya. Hindi niya alam kung paano nila nakasama si Buboy pero sadyang mali talagang mundo. Isang bata na lang ang kulang kay Alicia. Kung ganon kay Alicia na anak palang triplets. Natatauhan na sabi ni Manny. Yes, kaya wag na wag mong sasabihin kahit na kaninong katotohanan. Dahil sa narinig na pangisi si Manny, magagamit niyang babae para sa organization niya at may naisip pa siyang isang plano. Papayag ako, basta bibigyan mo ko ng halagang 20 million. What? Ang laki naman! Inis na sabi ni Aya. Ikaw ang bahala, sasabihin ko kay Alicia ang totoo kahit na makulong ako, damay ka naman. Okay, fine. Wait here, kukuha ko ng tseke. Pagkasukong sabi ni Aya, natawa si Manny habang nakatanaw kay Aya na papunta sa kotse nito. Akala mo ikaw ang mautak? Well, mas mautak ako sa iyo, Aya. Ngayon tingnan natin kung sino maglalaro sa mga palad ko.